Magandang gabi sa inyo mga kalay at nandito naman ulit tayo sa Templong Anitohan ng Lunting Agama. At yun nga mga kalay, umuwi tayo kaninang alas 11 ng umaga at alas 10 actually we went out sa bahay sa Tala ng alas 10 ng umaga at nakarating tayo dito ng mga alauna ng hapon. At from that, no, nag-asikaso po tayo, marami tayong inasikaso, marami tayong isinagawa dahil nakisuyo lang naman tayo na bantayan ang templo na maglinis. Pero medyo madumi siya, unexpected dahil kasi nga hindi naman lagi nakatutok ang mga tao dito sa atin. At nakikisuyo lang tayo, so we have to be kind. Sa araw na to, mag-isa ulit ako. Wala tayo sa bayan sa Tala, and then supposedly rest day. Pero bukas kasi meron tayong klase sa Hilot Academy of Binabaylan para sa Hilot Alignment Program. At yun din, maghahanda tayo para sa mga susunod na araw kasi by 17, March 17 to 26, meron tayong alignment, Hilot Binabaylan cohort o yung master's degree class for Hilot Binabaylan. At meron tayong 3 enrollee na dapat natin paghandaan. Although, ito yung mga activities na to na ating isasagawa. Na makikita nyo rin naman at makakasama ko po kayo sa Hawaii by April 2 to May 4. No? So talagang busy-busyhan tayo at ewan ko lang kung makakapagpahinga. But it's nice kasi 44th day, 44 na natin. So 100th day countdown. So kita nyo ang progreso. No? Mga nakarang araw, pagdating sa Amerika, hindi ko na binibilang yung araw. Hindi ko na alam din yung mga titles and everything. Wala ng mga titles at wala na din description. Pero itong sa mga darating na araw, ay subukan ko po, sikapin ko po. Kasi ang mahalaga naman sa araw na ito is maibahagi ko ano-ano nangyari. So this day, March 14, mula Bayan sa Tala, nandito na tayo muli sa Templong Anitohan. So, although in-encourage sa atin ng prompt natin na blessings of unity and empathy, I feel I am alone in this work. So siguro ito yung gusto kong pag-usapan dahil may mga na-offend na kaya ko daw mag-isa. Kaya ko daw mag-isa na kumilos at gumawa. And so far, hindi naman sa pagmamalaki, parang nagawa nga natin na wala naman tayong ibang kasama sa pagsulong sa advokasya natin na manumbalik ang pananampalataya sa mga diwata, sa mga anito at sa mga engkanto, yung ating sinanong Diyos. Although alam ko maraming mga tao ang magdi-disagree at sasabihin sa demonyo ako at hindi wala sa pananampalataya. Although, sinasabing wala sa pananampalataya ng kanilang relihiyon. Kasi nga sinakop tayo at itinuro ang banyagang relihiyon, kaya sila ang naging dominante ngayon. Pero ngayon, iilan na lang po ang nagsusulong at iilan na lang po kami na nagpapatuloy sa paniniwala sa mga diwata. At nakakalungkot, may kanya-kanya kaming daan at pamamaraan at walang pagkakaisa. Even sa in terms of advocating for indigenous science and art, sa katutubong karunungang hilot, ay may kanya-kanyang pamamaraan. Kasi nga, wala namang organisadong samahan noon ng mga manghihilot ng unang panahon. At ang bawat manghihilot ay may pamayanan na pinaglilingkuran, not by politics, but by compassion. Diba? Walang tama, walang mali. Lahat ay kumikilos sang-ayon sa bugso ng damdamin at tikta ng puso. Hindi dahil sa ito ang mararapat, ito ang tama, ito yung dapat gawin, kundi ang bawat isa sa atin ay kumikilos dahil sa pagmamahal. Pero ito yung dapat nating dahil kasi ito yung inireklamo sa atin na merong mga pagmamahal dahil sa takot na mawala ang mahal natin sa buhay kung may sakit. Kaya merong mga tough love, ang daming bawal
ang daming bawal, huwag kang kumain ng ganito, huwag kang gumanyan ganito. Pero kung wala gana sa pagkain at namimili ng pagkain, ito lang ang pagkain gusto niya, anong kakainin niya, no? Nauunawaan ko ang mga taong may sakit. Gusto natin pakainin para magkalakas kasi yun ang iniisip natin. Pero yung taong may katawan na may sakit ay ayaw nang kumain kasi hindi nila kayang umanga. Ngayon susugod sa ospital, tuturukan ng ano ba yun? Ng swero para doon na lang mag-rely yung lakas at buhay niya. Pero hindi kung ano ang ipinapasok sa bibig natin ang mahalaga doon. Ang mahalaga ay yung nararamdaman ng tao habang siya ay may sakit. Hindi po ba? Mahal natin ang mga mahal natin sa buhay, mga tao. Pero pag may sakit, akala natin yung gamot na iniinom, siya magpapagaling sa kanya. Yung pagkain na kinakain ay yung magpapagaling sa kanya. Pero kasi ang mahalaga dito, mga kalahi, ay yung kasama mo siya. Yung kung paano mo siya pinakikinggan, paano mo siya hinihipo, hinahawakan, kung paano mo siya mahalin. Ito yung napakahalaga. I think ito yung bagay na hindi ko nagawa sa tatay ko. Although, pinakinggan ko siya, doon pa lang, nagkaroon na siya ng kaginhawaan na nakinig ako sa kanya. At dahil sa narinig niya na tutuparin ko yung naipangako ko sa kanya, kaya naging kampante na siya, nakapagpahinga na siya. Every day is a struggle. Yun po ang totoo. Araw-araw may pagsubok na dapat nating lagpasan. Ang gumising sa umaga, ang bumangon sa kama, ang imulat ang mga mata, ang maglakad, kumilos, ay nag-e-exert tayo ng effort. Hindi po ba? Pero pag hindi mo na kaya, latang-lata ka na. Ang kailangan mo na lang ay kasama yung uunawa, iintindi. Ang hirap kung hindi mo na kayang huminga. Ang hirap kung hindi mo kaya nang uminom. Siguro yung kumain at uminom, maaaring magawa ng paraan ng modern medicine. Pero yung paghinga, pag hindi mo na kaya, kahit na may oxygen ka pa, pag hindi na pumapasok sa katawan mo, wala na. Pero yung pagmamahal, ito yung napakamakapangyarihan, no? Bakit ganun? Kahit yung taong manhid, nagagawa nating paibigin at mahalin. Sana mabuhay ang bawat isa sa pagmamahal. Ito lamang mga kalahi. Tandaan mo, libre ang magmahal. Kaya nga lang, kung ang pagmamahal mo ay may bayad, hindi na yung pagmamahal, be. Ano na yan? Pokpok na yan, di ba? But then, ibang usapan yan. I think, kahit bayarang pag-ibig, dahil kasi merong iba talagang wala eh. Walang nagmamahal. Kawawa naman. Pero, sana, yung pag-ibig ay libre. Kaya nga lang kasi pag ikaw yung umibig, eh hindi ka naman niya gusto, ay guwa. Wala. Kaya parang nanlilimas tayo ng pag-ibig. Nanlilimas tayo ng pagmamahal sa mga taong ayaw sa atin. Ba't ganun pa man, kahit hindi ka mahalin ng mga tao sa mundong ito, tandaan mo, minamahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng ninuno. That's the reason why you are still alive. Mahal ka ng Diyos. Totoo yan. Hallelujah na ba tayo? Di ba? No. Ang salitang yan ay hindi nakabase sa relihiyon. Ito ay nakabase sa katotohanan ng buhay. Each day, each time, each minute, each second, bawat saglit na ikaw'y nabubuhay, nararanasan mo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Diwata man yan, si Allah man yan, si Hesus Kristo man yan, o kung ano man pangalan ng Panginoon natin na lumikha. Mahal ka niya. Yun ang mahalaga. Kaya huwag mong ipagdamot ang pagmamahal ng Diyos na ibahagi sa iyong kapwa.
Huwag kang maging madamot. Kaya magpasalamat tayo, tayo'y buhay pa. Panginoon, maraming salamat sa buhay na iyong pinagkakalob sa akin. Maraming salamat sa biyaya ng hininga na iyong pinagkakalob sa amin. Kahit walang pera, basta't may buhay, may lakas, go lang. Go lang. Kaya natin 'to. Yung mga pagsubok na 'to, kayang-kaya mo yan. Kaya natin yan. Yun lang, dapat alagaan mo rin ang sarili mo kasi walang magmamahal sa'yo kung hindi mo rin mamahalin ang sarili mo. Kaya mga kapatid, mga kalahi, maraming salamat sa iyong pagtangkilik, sa laging pagsubaybay sa akin. Bigyan mo ko ng thumbs up. Yan, thumbs up tayo, thumbs up po tayo. And like and share this video. Baka mayroong ibang nangangailangan ng mensahe natin ngayon. So hanggang sa muli, mayari na. Pag-asatin, paalam.